Alright, good day everyone. My name is Onin. So today, i-share ko po sa inyo ang aking rig na ginagamit sa aking mga gigs, busking, and yeah, sana may matutunan kayo and mag-enjoy kayo sa panonood. And if you like what you see, pwede nyo po akong i-follow sa aking mga social medias, Busker Onin Music. Salamat! So start tayo sa gitara. My main guitar is a Donner Hash High silent guitar. 2 taon na po ito sa akin, and yeah, main reason bakit nag silent guitar ako is para ma-eliminate yung feedback. And next tayo sa aking speaker. Ang gamit kong speaker is iMix 808 portable speaker, 8 hours battery life. Napakaganda ng sounds para sa akin, na perfect sa mga buskers na naghahanap ng portable speakers. Nabili ko lang siya sa Shopee ng 10,000 pesos. Ayun. Grab it. Alright, next tayo sa aking pedal board. So, explain ko saan yung routing nito, saan siya papasok, and saan siya lalabas. Sa pedal board na to, meron akong dalawang input. So, input ng mic and input ng gitara. So gitara, from my guitar to Pocket Master, para ma-shape yung sound ng gitara ko to acoustic and makagamit ako ng iba't ibang effects. So, yung Pocket Master ko is controlled by M-Wave Chocolate. Itong nasa baba na to. So, dito, sa part na to is tuner. Ito yung dry signal ko pala. With reverb na yan. Ito is overdrive. Ito is auto-wah. Ito is phaser. Alright, after dun sa Pocket Master, diretso siya dito sa M-Audio interface na nasa baba ng aking iPad sa channel 2 para ma-loop ko yung gitara ko dito sa aking looper, which is Loopy Pro. Then, out sa speaker. Next naman is yung mic input ko. So, from mic, yung signal ko is straight sa aking interface. Then, sa Loopy Pro. So, sa Loopy Pro na ako nagmi-mix ng aking boses. Nag-EQ, tsaka naglalagay ng reverb and delay if ever na gusto ko sa aking boses. And it will go straight sa speaker. Out sa speaker. So, if you guys notice, meron akong 5 chocolate MIDI controller at isang M-Wave Cube Turner. So, lahat yan, maliban dito sa pinakababa, is kinokontrol yung aking looper, which is yung Loopy Pro. So, explain ko yung mga function ng bawat button. Start tayo dito sa bottom left. Itong 4 na switch na to is nagko-correspond dito sa aking 4 na loop dito sa Loopy Pro. So, example, maglulup ako ng gitara dito. Usually, itong pangalawa ko is sa drums. Itong una is sa snaps. Itong pangatlo is sa guitars. Pang-apat is guitar din. Minsan may harmony or tambourine, doon ko rin nilalagay. Okay, so next naman na foot switch. This one is play all. Ito naman is stop all. Ito naman, play 1, 2, and 4. Ito. So, yung pang-apat is yung aking chimes. So, usually kasi naglalagay ako ng chimes effect sa aking live performance para meron naman ibang flavor. Okay. So, next naman, itong pangatlo na foot switch. Itong una is delay. Dotted 8.
Next one is delay din pero mas mabilis. Tas ano lang siya, momentary switch. Pag wala, tas pag pinipress ko lang doon siya, nagkaka-effect. Next one is ganun din, momentary switch din, pero medyo mas mabagal ng konti. So last one, last button. Yun, last button. Ito is vocal effect or delay na mas mahaba. So, ito yung normal na effect ko pagkakanta. Ngayon, pag gusto ko na mas mahaba yung delay, sound. Yeah. So, dito tayo sa next na foot switch. Ito naman is aking harmony. Harmony. Yan. Nilalagay ko lang yan pag may gusto akong harmony sa section ng kanta. Hindi ko naman ino-overuse yan kasi medyo pangit din, di ba? Next naman is yung after ng harmony, mic loop para mag-loop yung mic ko, syempre. So, ito yung normal na singing mic ko. So, anything na pindutin ko dito, hindi maglo-loop yung boses ko or what. Yan. Pag pinindit ko to, maglo-loop yung boses ko. Hey, sound check. Hey, sound check. Hey, sound check. So next naman, itong button na to is pang-engage lang ulit ng delay sa gitara. Kasi para di ko naabutin dito. May extra button naman ako para... Usually kasi pinipair ko siya ng distortion. Next one naman. Pang-mute ko lang ng mic. Sound check. Yan. Para siguradong walang makuwang signal sa aking paglulup. So, next naman is yung M-Wave Cube Turner. Yun. Yung unang button is pang-engage tsaka disengage ko lang ng metronome. Tapos yung second is pang-undo. For example, nagkamali ako. Siyempre, i-undo ko. Yun, para makapag-record ako ng panibagong loop. And yun, tapos out na lahat sa aking speaker. So yun lang yung signal ng aking pedal board from my mic and from my guitar. One more thing pala is gumagamit ako ng ito, M-Wave Pad Mini. Pang-engage lang ng mga sounds ko like this. Itong mga nasa app na to is pang-control ko din ng loop. Usually, nag-start ako sa beat. Tapos, nag-add ako ng snap tsaka shakers. Then, mag-add ako ng guitar. Tapos, tambourine. So, like this.